Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Wala nga akong pera. Mahirap na si Boy Sardinas, kaya sardinas lang. Oh, ito yung bibigay ko sa'yo. Wala akong pera eh. Oh. Oh, ayan. Sardinas yan, padala sa Amerika. Wala akong pera, sardinas lang eh. Ayan, oo. Yan yung sardinas na pwedeng ibili. Wala nga akong pera. Pero yung sardinas ko, pwedeng ibili yan. Yung level niya, nabibili. Baklasin mo daw, ante. Baklasin mo. Bibigay nga. O, tanggalin mo. Sardinas nga yan. Yung sardinas ko, pwedeng ibili. Pwedeng ipang gasolina. Oo. Wala na, malabon. O, yan na. Tanggal na. O, yan. Natanggal yung level. O. O, yan na. O, ayan na. O, sardinas. Tapos may ulam ka pa. Kung hindi niya may impeach si Sara. Okay, please subscribe Pinas Unfold. Inamin mismo ng numero 1 kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes na hindi niya matatapos ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang termino kung hindi nito mapagtagumpayang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Isiniwalat pa nitong marami na sa mga retirado at aktibong general ng Armed Forces of the Philippines ang hindi na masaya sa pamamahala ni Bongbong Marcos, lalo na ang ginagawa ng Kongreso sa pangunguna ni Martin Romualdez sa tila pagmaniobra sa budget ng gobyerno na obvious namang bilyon-bilyon ang maaring maibulsa na naman ng mga buhaya sa pamahalaan. Matatandaang 3 impeachment complaints na ang nakahain laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit, tila mahihirapan silang tuluyang matanggal ang pangalawang Pangulo dahil wala naman talagang matibay na batayan ang kanilang inihaing reklamo. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, sana po tuloy na maging president si Inday Sara Duterte Carpio sa 2025. Sana magkaroon ng people power na malakas para mapalayas sa Pilipinas si Bangag. Sama ang lahat ng pamilya na para wala nang matirang angkan na bangag. Huwag na nating hintayin mga kababayan na mahuli ang lahat na di na tayo makakabangon pang muli sa kahirapan. Tapusin na natin sa 2025 ang kanilang kahibangan. Patalsikin na natin sila sa kanilang mga pwesto. Hindi natin pinangarap na magkaroon tayo ng ganyang klaseng president. Nahihilahin tayo pababa. Kailangan natin yung makapagsalba sa atin mula sa kahirapan. Pagod na tayong umaasa pa sa mga kasinungalingan. Ginagawa nila tayong mga tanga, uto-uto. Bilang na ang mga araw nila. Sara Duterte na ang magiging susunod na Pangulo natin. Magsaya na ang mga yan itong 2024. Pagsapit ng 2025, si Sara Duterte na ang Pangulo natin. Ilang tulog na lang, magsama-sama tayong lahat mga kababayan na patalsikin na sila dyan sa pwesto nila. God bless sa ating lahat. Kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sara ang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon at walang Romualdez na tambalos-dos na maging speaker ngayon. Tama. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang laloob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, tumibin, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama at sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, please let me. I want to be a part of a team. Okay. nakita kita ang laki ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba para kang pugsit doon sa tabi? Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sa libingan ng mga bayani dahil tatlong dekada, 3 presidente na ang umupo, hindi nagpapalibing. Pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tiyuhin mo. Napakawalang hiya mo. Pinailan nila ng impeachment si Inday Sara for the 3rd time. Mga pari pa.
ang mga kasabwat. Bakit hindi file ng kaso itong si Bangag? I mean, ng impeachment si Bangag. Well, siguro baka hindi na lang yun ang inaantay. Kasi based on my panaginip, baka naman malapit na. Kaya wag din tayo magsawa. I know I have friends na nagme-message sa akin. Hi, Mami Aisan. Marley ka nakakasawa na, nakakapagod na, ayaw ko na, may mga ganun. Sabi ko, huwag ka mapagod. Kasi kapag kayo ay napagod at kayo ay nagsawa, panalo sila. Imagine nyo kung lahat tayo tahimik. Lalo silang magbe-fiesta. Lalo silang mamamayagpag. Lalo nilang uubusin ang pera ninyo. Malulubog tayong lahat sa utang ang Pilipinas. Samantalang yung mga inuutang ng Pilipinas ay napupunta sa kanilang lahat. So huwag kayong mapagod mga palangga. So ngayon, ito nga yung sinasabi natin dito. Okay? Recently, nagsalita yung mga retired generals. Actually, meron akong information na nakuha from the generals. Hindi ko naman sasabihin sa inyo kung retired and what. But magandang mensahe. But I cannot share it with you right now. Pero ito mga retired generals na umaalma sila, na magpapalit na nananawagan sila kay Bangag at dito sa mga kongresistang mga budol, lahat sila na tignan ang budget, yung budget sa AFP na binawasan, education, yan ang the common thing na pinag-uusapan ngayon. I think nagpakalat sila ng mga manifesto kung saan pumirma yung mga retired generals na hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng Bangag na gobyerno. Ang sa akin lang, sa mga retired generals, gamitin niyo po ang lahat ng inyong lakas, ang lahat ng inyong mga koneksyon, kapangyarihan para tapusin na ang Bangag na administrasyon. Narinig niyo naman. Look at, who's that? Si PhilHealth, yung PhilHealth head na si Ledesma. Diba? September pa pala niya sinabi yon mismo sa was it September o this year na binanggit niya na sino ba naman siya para hindi sumunod sa pag-transfer ng 89.9 billion or 90 billion pondo supposedly sa PhilHealth, 'di ba? Na inilipat sa DPWH, inilipat sa ibang inilipat sa ibang mga ahensya ng gobyerno. So, sino daw ba siya para hindi sumunod kay Bangag? So, ibig sabihin, tama, sinabi ni Dr. Liachon nung isang araw na narinig niya mismo na sinabihan ni Erbosa, itong si PhilHealth head, na ilipat mo yung pera niyan. So, sino ngayon ang magkakasundo dito? Sino magkakasabwat pala? Magkakasabwat sila. Kaya kayong mga retired men and women in uniform, even hindi kayo retired, tama na yung mga manifesto na yan. Kailangan namin ng aksyon. At yung mga nagsasalita, yung mga, ito lang, gusto kong sabihin, wag na lang sila pangalanan. Kasi over sa mga kandidato ni Bangag, I will go sa mga kandidato ni Pangulong Duterte. O sa mga kandidato ng mga natin. O basta wag lang yung kandidato. But ang sa akin lang, yun naman yung stand ko sa mga yan. Ang sa akin lang, wag kayong talawan. Huwag kayong puro parinig. Puro generic. Pangalanan ninyo. Ako nga, harap-harapan, pinapangalanan ko. Kayo, mga politician, wala ba kayong bayad? Di ba? Hindi ako bibilib sa inyo kung puro kayo pahaging. Blind item. Anong kaputahan yan? Di ba? So wala, umaasa na yung, wala kayo. Right. Umaasa yung taong bayan sa inyo. So, huwag na kayong magpasakalye. Hindi na yan kailangan ng taong bayan ang pasakalye, mga palangga. Yung magpo-post ka na kada tinutuligsa mo yung government, pero hindi mo kayang pangalanan, wala kang balls. Kaya no wonder, I don't share them kasi labag yan sa kalooban ko. Hindi ako nagsishare. I'm the kind of a person, vlogger na once sa senior ko, yung mga bagay-bagay na mga pinost nyo, ibig sabihin, bukal yan sa loob ko, hindi lang ako napipilitan. Alam mo, even mga simple post, kahit na nakakatawa, yung kung ano man, mag-like o mag-ano ko, ibig sabihin yan from the bottom of my heart, na-appreciate ko yung mga jokes, na-appreciate ko yung mga na-appreciate ko yung mga pinaglalaban ninyo. Diba? Pero yung ating mga supposedly kakampi ni Pangulong Duterte, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Sino ba ang unang nagtaya
ng alindog dito. Hindi ko to sinasabi na ako ay magaling. Dahil di naman ako magaling. Ako lamang ay emisaryo. Ako lamang ay mayroong balls. Nobyembre pa lang. Actually, ano pa lang, 2022 pa lang, dakdak na ako ng dakdak dito sa kababuyan ng Marcos Jr. Hindi nyo nga kayo, mga pinklawan dyan, hindi nyo nga pinansin si Percy Lapid. Si Percy Lapid, ang unang-unang nagsabi na matapang na vlogger, na hindi ko siya pinapalo noon, nung namatay na siya, doon ko lang nalaman. Thanks kay Joe. O yun, si Joe nag-send sa akin noong 2022 tungkol kay Percy Lapid. Naharap-harapan na sinasabi niya, nagpupulburon si Bangag Jr. na ang track record ni Marcos Jr. ay bata pa lang, nagpo-Coca-Cola na o nagpupulburon na. Isa sa pinakamatapang na pinklawan, di ba, si Percy Lapid, ay si Percy Lapid. Kaya sabi ko sa inyo, hindi tayo dapat tumitingin dahil ay si Maharlika, sumusuporta yan sa Duterte, hindi na ako makikinig sa kanya. Kahit anong sasabihin ni Maharlika, hindi na makinig kasi tanginang yan, yung babaeng tutubi na yan or whatever, ganyan, di ba? Sinasabi na ako makikinig. Pag ganun ang ano ninyo, ganun ang mentality ninyo, wala kayong kwentang nilalang. Bakit hindi nyo pinakinggan? Noon pa ako nagdadadakdak na si Lisa, si Bangag, yung mga hinayupak na yan, sila ay sangkot sa pulburon. Sila ay sangkot sa pulburon, alitagtag. Nasaan na yung alitagtag na yun? Na pinakamalaking nahuli, tahimik kayo. Kahit galit kayo sa akin. Diba? Dahil bubuisit kayo sa pagmumukha ko. Wala akong magagawa dyan. Pero titignan nyo yung expose natin. Nobyembre pa lang, paulit-ulit ko, inaway pa nga ako ng mga walang hiya. Diba? Okay na lang din yun. Yung mga Jotang Genemes, bagay na bagay yung kanta natin. Si Maharlika, ganyan-ganyan, sinisira yung mga Duterte. Diba? May mga ganon. Sinisira ko din yung Pangulo Duterte, sila Inday Sara, doon sa mga expose ko. Lahat ng in-expose natin dito, lahat naging totoo. Wait lang. Meron tayong content dito. Ewan ko kung nakikita nyo dyan. Oh. Naka-ano dito naka-hide. Tanga ang boboto kay Pusit. Oh. Tanga daw ang boboto kay Pusit. Hindi mo makikita to. Moderator lang makakita. Paano to? Secretary, pakihanap itong location nitong Mark Javier. No? I-contempt natin to. 3 pulis padala mo nga rito. Tapos pakutungan nga ng 3 beses sa ulo. Tapos bago damputin ng mga pulis. Ayan, meron tayo na contempt ngayon si Javier, si Mark Javier. Meron pa datang ditong isa Meron dito nakapasok na mga trolls at mga BBM, no? At ay ito, meron pang isa rito, 2 i-contempt natin dito, no? Ayan, Merry Christmas at meron pa ditong isa. Meron na ito to. Ito, nasa baba yung isa. Ito si Napoleon Bravo, i-contempt din natin to. Sekretary, padalan to ng 3 pulis. Tapos pakutungan to kasi may mga nakapasok dito na mga kalaban. Pero okay lang, pasok lang kayo rito. Kasi kaso bawal dito kasi ang mga sinasabi nyo. Kaya ko-contempt ko ngayon. Kita nyo, Quadcom kay hearing kay Boy Sardinas. Kaya ko-contempt ko kayo, hintayin nyo. At pakihanap yung location itong 2 na ko-contempt natin para mapadala ng pulis. Sekretary, alis na. Sige na, alis na kayo. Hanapin nyo na yan. Kita nyo na ba sa Google natin? Sa satellite? Okay na. Okay na. Hintayin nyo 2 contempt natin ngayon. Yan, contempt na kayo ngayon Kita mo, nanonood kami ng maganda ritong mga pinag-uusapan. Tapos, ayan nanonood kayo sige, contempt kayo sa akin. Hintayin nyo yan Hintayin nyo yung pulse dyan, 3. Meron akong satellite dito. Alam mo ba? Alam ko saan location nyo. Tuloy-tuloy. Ano yun? Manghuhula ako? Mga yawa, di ba? So anyway, manindigan kayo. Huwag kayong dahil tatakbo lang kayo or dahil personal lang kayo, hindi yun nasasakyan yung issue na ito. Kung matino talaga ang isang namumuno, magsasalita siya, magiging matapang siya para harapin itong mga bangag na ito. Wala na. Kita ninyo, kung lahat ng sinabi ko in the past, walang saysay tungkol sa pagnanakaw nila, sa smug, my God, yung pagkakaso nila sa mga Duterte na sinasabi nila, war on against humanity, putang ina nilang lahat.
Ano ang against humanity? Yung yan, nagsasalta kayo, even yung dilawan. PhilHealth, zero subsidy, zero budget. Pagkaltas ng Department of Education budget, pagkaltas ng AFP, sino ngayon ang gumagawa ng krimen indirectly? Sino? Diba? Yung war on D, may bang talaga doon. Talagang may nasawi doon. Pero eto, yung budget, ginugurgur kayo indirectly. Kumbaga, slowly but surely. Wow. Dahil yung pondo na para sana sa inyo, yes, langga. Di ba? Yung pondo sana para sa inyo, para sa mga estudyante, para sa mga, like sa Department of Health, PhilHealth, para sa subsidiya ng mga doktor o whatever, para makapag-function ng tama, para sa mga kabataan, ninanakaw nila. So ginugurgur kayo ng dahan-dahan. Alam nyo mga palangga, kahit na ako'y, araw-araw dito na nagdadakdak dito, mga palangga, nagdadakdak tayo dito, pero dapat hindi tayo panghihinaan ng loob. Bakit kamo? Nagbubunga ang lahat ng paghihirap natin because of you. Yes. Hindi ko to kiniklaim mag-isa. Dahil sa inyo, nakinig kayo, ineko ninyo, look at the Dilawans now. Diba? Ang dami na rin nagsasalta. And I hope, hindi sila selective. Katulad ni Cielo Magno. Katulad ni Dr. Tony Liachon. Sinabi naman niya, hindi naman siya pro Marcos, pro Yellow o pro Duterte. Pro people siya. And I hope these people nagsispeak up dahil talagang undersecretary yan eh. Diba? Dating undersecretary sa panahon ni Bangag, si Cielo Magno. Good thing yung ginagawa niya. And I hope, hindi lang siya selective sa mga issue. Okay yun. Yung binabanatan niya, yung tungkol sa PhilHealth. Pero palangga, if you talk about pag-expose, pangawat, ginawa na ni Maharlika yun. Ginawa niyo na yun, nauna pa nga kayo eh. Araw-araw dito, para na tayong sirang plaka, paulit-ulit, para tayong 45 or long play, LP. Paulit-ulit nating piniplay ang kahirapan nila, ang ginagawa nila. And now, dahil good thing, okay na din yung iba dyan, okay? Dahil effective. Actually, it's not effective. Dahil totoo. Kasi when you say effective, pwedeng effective yung paninira, yung mga drama, di ba? Pero ito, dahil totoo ang mga binubulat-lat o binuboljak o sinasabi ng ating mga puting ahas dito, you have to say Merry Christmas sa ating mga puting ahas. Shout out sa kanilang lahat. Ang dami nila. Ano nangyayari ngayon? Mas na-aware, nagigising kayong lahat. Kaya naman si Lisa Tanas nagpa-victim effect na kahit anong gawin ni Marcos Jr., hindi nila mabubura. Kaya nga, yung sa panaginip ko, sabi ko, gurgurin mo silang lahat, ipakulong mo silang lahat. Nabanggit ko ba doon sa panaginip ko, sinabi ko, burahin mo sila sa mapa ng Pilipinas. Sinabi ko yun dahil araw-araw naman sinasabi ko dito. Ngayon, dahil naramdaman nila, ano sabi ni Kuting, ni Bangag, noisy daw, yung noisy daw tayo, yung nag-create ng noise. Hindi ito noise. Ito'y corruption nila, itong kidnapping ni Lisa Marcos. Tingnan mo, tina-challenge ko nga si Teddy Boy Locsin Jr. Ayan, pinapangalanan ang kanyang asawang si Louie. Diba? Hi, Louie. Tina-challenge ko yung dalawang yan, maingay yan. Kasabwat ni Lisa sa pag-extract ng dalawang bata, kasabwat ni Bangag doon sa Turkey. Napakaingay niyan eh. Kung matapang yan, diba? Sana ginamit na ni Lisa Tanas yan, mag-proxy, mag-file ng case against me. Bakit natatakot sila? Kasi ginawa nila. Ginawa nila ang pangidnap, ang pag-extract, ginawa nila yung pagnanakaw. Ngayon dito si Lisa Tanas, nagdrama-drama ang hinayupa. Okay, tignan natin. Here we go, mga kababayan. Drama lang ito. Nood muna tayo. Ganda pa noorin talaga nito. Sabi, nag-post ang, nasabi na natin ng mga retired military officials. Ano sabi ni Lisa Tanas? Ano sabi ni Bangag? Ni Lisa, sabi niya, okay, sabi niya sa balita, sabi ni Lisa Tanas, they say you only know who your real friends are when life knocks you down. Diba? Naramdaman na siguro talagang mana-knockdown yung mga buwakan ng Ginemis na ito. For all the loyalists who stood by my husband,
when he was at his lowest. My sons and I will forever be grateful. Your kindness, love, and unwavering support gave us strength when we needed it most. From the bottom of our hearts, thank you for being our light during those difficult times. Julul, yung sinasabi niyang mga tumayo sa kanila, mga kababayan, ito yung mga mga palangga. Nasaan na kayo? Okay, nawala yung screen ko. Okay, so ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kidnapper. Ito yung mga smuggler. Ito ay drama-drama lang ni Satanas na gusto niyang makakuha ng simpatya ng mga loyalista dahil talagang sobra na yung ginagawa nila. Ito yung pinag-uusapan ngayon, PhilHealth, tawatan, budget, akap, lahat na addiction ng asawa niya since birth pa siguro, sinapupunan pa lang ng nanay niya, tumitira na ng pulburon. Ito yung gusto nilang pagtakpan ng mga controversies na gusto nilang ang pagtakpan. Smuggling, kidnapping, pangawat, pagbiga-biga, pag-orgy, and everything. Yan ang gusto nilang pagtakpan, mga palangga. Yung kanilang mga kasalanan. Ang tawag dito ay what? Diversionary tactic. Drama-drama, di ba? Recently, nag-iyak-iyak si Satanas, pupunta doon sa nabiktima ng bagyo, paiyak-iyak ang putang ina, dalawang pirasong yero lang ang binagay, yung mga ganon. Drama ito. Hindi ito bukal sa loob ng puso niyang itim. Gusto niyang ang tema ng kanyang pagdrama nito, okay, na nagpapasalamat. Sandali lang, Mare. May naalala ako yung sabi ni Maharlika na nagbigay ng 2 yero. Ulitin ko ulit para yung mga trolls dito, ha. Totoo 'yun. Tapos itong si mga tanso vlogger, no, sabi meron daw silang picture, may video daw na tinuladang mga yero, pandingding, kahoy na ibibigay dun sa nasalanta ng bagyo sa Bicol sa Batangas. Wala ho silang naibigay na ipapakita. Ang na-picturean lang yung napakanimis na yero na napakaliit lang at yung pandingding na alam ko parang 3 piraso saka 5 pirasong 2x2 na maiksi. Hindi ba galit na galit nga ho sila diyan dahil nga sa binigay niya nakuha na ng picture na panggawa lang talaga ng aso ang magagawa noon, mga babayan. Hindi makakagawa ng bahay 'yon. Tapos ito naman, umarangkada naman 'tong mga tanso, no, nag-vlog sila. Hindi, nasa likod lang yung hindi lang kasi nakita sa video. Mga truck, mga tinuladang mga yero at mga pandingding na nandyan lang tapos nagbigay ng 10,000. May kumontak nga sa akin doon, wala naman daw 10,000 Yung isang dingding nga daw, wala Meron siguro mga naabot, yung mga hanggang dito lang sa may bungad. Pero dapat bawat Pilipino, ano sabi ni BBM, bawat Pilipino, hindi yung nasa bungad lang, di ba? Nasa bungad lang Hindi ba? O, tinan mo, alam ni ni Marlica, yung yero na yan. Siyempre alam niya yan mga DDS kami. Binanata namin yan, kaso walang rumesbak. Rumesbak itong si Chris Ulo, yun nga ang sabi niya, nagbigay ng 10,000, yan, 10,000. Hinahanapan natin ng video about dun sa maraming mga pangdingding. Tapos biglang kumambyo itong mga tanso. Hindi ho kami magpapagawa ng bahay, pang-repair lang ang sinasabi niya, pang-repair. Kalinaw-linaw yung mga inabot ng baha ay inanod ay papagawa ng bahay. Wala ho. Kahit pumunta ho kayo round, hindi ho nakatayo ng bahay yung binigay ho nila at ay ang iksi ng kahoy. Tapos nakitang-kita po niya sa video ay yung mga plywood ay yung pag-ganon na yung parang parang expired. Galit na galit sila diyan nagkaroon ng picture na mga kulungan ng aso dire-diretso. Anak ng tipaklong, paano kakasya doon yung mga kababayan natin? Parang lang yun parang 2 metro at kalahati lang o 3 meters yung yero, tapos ilang piraso. Ano talaga magagawa nun? Nakikita nyo naman sa video, inaanod yung mga bahay. Tapos kumambiho sila na walang mangyayari na papagawa ng bahay, i-repair. Chris Ulo, gusto mo, i-repair ko sa nguso mo yung binagbibigay nyo na yero, napakanipis pa. Anak ng weting talaga, oo. Mag-shoutout muna nga tayo sandali. Baka meron tayong i-content dito. May content ba rito? Yung moderator na si Mami Aisan and Joe Fernandez. Kayo nga ho dito.
magbasa kung meron tayong i-contempt dito, tapos comment nyo na lang kasi para hindi na ako maghahanap. Na dalawa na yung na-contempt natin eh. Nasaan na ba yung mga pulis dito? Umalis na. Sekretary, umalis na. Yun. Siguraduhin nyo yung content dito, sila yung huhulihin nyo. Baka makahuli kayo ng iba. Saka ang dami dito mga sumusuporta kay Duterte. Kukunti lang naman yung mga kalaban natin eh. Meron nga dyan eh. Sikat na vlogger, kalaki-laki ng subscriber. Vlog siya ng vlog, ilan lang nanonood? 300, 200. Nako. Sabi ko nga sa inyo, mga naglipatan na yung mga kababayan natin na natauhan. Dati marami sila mga supporter, marami nanonood sa kanilang live. Ngayon kukunti na lang kasi nga natatauhan na rin sila. Kasi yung pagsuporta nila kay BBM, mga ano po yan, nakakapanood sa mga DDS. Nag-i-stay tuned sila. Oo nga, syempre may mga utak naman yan eh. Hindi naman mga utak pulburon niya mga kababayan natin na talagang sila, yung mag-i-stay sa mali. Di ba? Ikaw ba naman, saka ba naman presidente, pati ba naman PhilHealth na pondo ng PhilHealth, ililipat mo kung saan-saan, o di ba? Pera ng taong bayan yun, hindi naman pera ng yung gobyerno. At yan ay dapat nasa pondo ng mga mahihirap na nagkakaroon ng sakit. Hindi mo dapat pakialaman yan. Mas maganda nga, dagdagan mo pa yan eh. Kung sobra-sobra yung budget niya sa may PhilHealth, halimbawa may nagkasakit, ang covered lang 10,000 halimbawa, gawin mong 20,000. Para hindi ma-stack yung pondo, hindi tumaas ng tumaas, di dagdagan mo yung 10,000, gawin mong 20,000 para hindi lumobo. Lumobo dumami eh. Kinuha nyo eh. Kinuha nyo lahat eh. Anak ng weteng. Ito ngayon mga kababayan, mga nakakapanood dyan, baka hindi pa kayo nag-like, i-contempt ko kayo dito sa vlog ko. Ngayon mga kababayan, na ngayon? Anong petsa na ba ngayon? 23 o 22? Wala na. Natapos itong December, hindi na mako-contempt si Vice President. Wala na. Kita nyo naman, si Trillanes nagsabi, pag hindi nyo na impeach itong si Vice President, delikado ka BBM. Baka itong si Vice President ay maupo, maupo sa bilang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Siyempre, Presidente, men. Shout out sa mga DDS dyan na mga kababayan natin na sabay-sabay na boboto sa pagdating ng eleksyon. Alam nyo na, tanggapin nyo yung mga bigay nila Sa atin lang to. Huwag nyo sabihin na tatanggapin nyo yung pera tapos hindi natin sila iboboto. Kasi baka magalit yan. Tanggapin nyo pera na yun. Tanggapin nyo pera natin yun eh. Tanggapin nyo. Naupo si impyerno. Ano ba tong sinasabi niya Hoy, mga walang utak magsilayas kayo dito. Sino yung banggitin mo yung pangalan. Mami Aisan kung sino i-contempt natin diyan para God wish Lord. Your father make Inday or President please have mercy on us, sabi ni Ronnie. Di ba? Gustong-gusto nilang maging presidente si Vice President. Ngayon, kabado na si Tambaluslos. Ang dami-dami nila, hindi na sampahan, hindi na anuhan. 3 pa lang, umurong yung mga itlog ng iba umurong di ba? Kaya itong susunod na taon, pag ito, mga nabusit talaga ang taong bayan, magkaka-people's power. Tulad na nangyari kay ERAP. Nakakahiya yun BBM. Pangulong Marcos, nakakahiya yun. Pag iyan ay nangyari, nakakahiya. Nasaan ba kasi yung ginto? Yung pinangako mo sa amin nung bago ka namin binoto. Ang dami mga nag-iikot dito yung mga kaalyado mo. Iboto nyo si Marcos. Kasi makukuha na daw yung mga tinutunaladang ginto sa abroad. Kasi kung hindi siya presidente, hindi naman niya makukuha yan. Sige. Yan na, bumuto natin to para yumaman tayo. At ang sabi pa niyan dati, kada isang pamilya, pag nakuha ang tinutunaladang ginto, I think parang malaki yung ibibigay talaga, yung pinangako. Kahit mag-ikot kayo, totoo yan. Hindi fake news to. Iba't ito magsasabi ng fake news, pero totoo yan. Kumalat ho yung balita na yan. Kaya nga ay nanalo siya. Pero sa kabila ng pagkapanalo ni BBM, pero ito si Inday Sara, grabe yung boto sa kanya.
Dahil totoo naman talaga na kahit kaya kung bakit din nanalo to, hindi lang dahil sa ginto dahil sinuportahan siya ng Duterte. Kaya nanalo tong si BBM. Di ba? Tanga kasi walang mamubutol, Tanga ka kasi walang mabubudol si Duterte. Ano ba tong sinabi nito? Tingnan mo nga kung ano yan, kung sa atin yan. Bangag, kumain ba ng sardinas yun? Kaya hindi niya naunawaan ang mga Pilipino. Tambaloslos, hindi kumakain din ng mga sardinas. Hindi sila tunay na Pilipino. Wow. Jobs, Vice. Yan, bigyan ng sardinas yan, ha? Sekretary, pakidala nga ng secret ng sardinas tun si Job Vice kasi napakaganda ng komento nito, no? Hindi kakain ng mga yan. Kaya yaman yan. Ikaw ba naman limpak-limpak na salapi ang nasa wallet mo? Kakain ka ba ng sardinas, anak ng weteng? Di ba? Tuloy natin to. Comment lang dyan mamaya, tapos babasahin ko po yung mga komento nyo kasi ang ganda ng natin, pinag-uusapan nito. Nunood lang tayo kasi ang sarap panoorin ito. Kasi pag ito si Maharlika ay bumana talaga. Tagus hanggang kaluluwa hanggang kaluluwa tumatagos At kunyari sa mga loyalista, no? Ang loyalista narrative ni Lisa Tanas, ito ay pagpapalakas na kunyari talagang, anong-ano pa rin sila sa mga loyalista. Wala nang loyalista. Ang natira, mga budol. Ang natira, kundi kidnapper, addict, smuggler, kawatan, lahat. Lahat ng pumapanig sa kanila ngayon ay mga magnanakaw. Nakikinabang sa pera ng bayan, pati mga trolls. Nakalimutan nyo na ba? Pumunta kayo ngayon sa vlog sa post ni Lisa Tanas. Lahat ng halos na nagko-comment sa kanya, majority trolls. Yan yung sinasabi niyang loyalista. Mga budolista, mga trolls yan. Binabayaran nyo yan. Taxpayers money yan, mga palangga. Yan yung mga drama-drama niyang apil-apil niya dito sa kaletsya niyang umaapila-apila sa mga sa mga loyalista yan. So ngayon, yun nga sinasabi ko sa inyo. Gusto niya ilihis diversion, di ba? Talagang diversion ito. Pero somehow, ba't siya nagsasalita ng ganito? Nararamdaman nila na mawawala na sila dito sa mundong ibabaw. Di ba? Diyan pa ba tayo? Ba't wala kayo? Okay. Dito pa kami, nanonood kami. 423. Wala kayo mga palangga. Hindi kayo nakikita. Boy, hindi ba fake news yan si Maharlika? Hindi po. This is how we made our work flow Monday.com. Team 1 centralized. Okay. Ayun, nawala. Okay. Akala ko nawala na kayo. Hindi, nandito pa kami. Diba? So ngayon, nakita yung sarili ko. So ngayon, mga palangga, hi Mayumi. Okay. Wait. Si Rally confirmed. We'll see. Wait lang. Ito gusto kong mga comment na binabasa. Who are you, woman? Si Maharlika yan, Lep Morgan. DDS siya, napakalupit yan, idol ko yan. Kumari ko yun Pupunta ako sa Amerika pag susunod, pag nanalo na kami, punta kaming Amerika. Punta ako sa bahay ni Maharlika, ha? Mare, punta ako sa Amerika, ha? Punta ako sa Amerika. Shoutout po sa inyo, mga masisipag na mag-comment. Comment kayo dyan, babasahin ko pag natapos lang tayo dito sa ating pinapanood. Sige. Tapos mamaya, komento tayo. So talagang ito ay pagdadrama niya at ramdam nila na magugurgur na sila. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mawawala ng gana, huwag kayong mawawala ng pag-asa, huwag kayong mapagod. Kung ako nga hindi napapagod, may mga pagkakataon na napapaos tayo and kung ano pa man, hindi tayo sumusuko. Lahat ng kapasitan ni Lisa Tanas na drama-drama, ito ay binabaliktad nila. Na kunyari, aping-api sila. Huwag kayong magpapanood sa putang inang babaeng ito, kidnapper yan. Tsok-tsakera pa. Huwag niyong kalimutan na may namatay na PSG na itinago na. Huwag niyong kalimutan yung bidlag natin kahapon na tinawagan si Lisa Tanas ng nahuling pulburon Lord. Pinadalan pa ng PSG. Lahat ito kababuyan, lahat ito kasinungalingan. Kaya kayong mga retired generals, yes, I know you're listening. Tama na yung open letter na yan. Umaksyon kayo. Yung mga letter na yan, mga walang kwenta yan kung walang aksyon. Alam nyo na. Kitang-kita nyo na laging lutang, laging bangag si Marcos Jr. Kitang-kita nyo, araw ng kagitingan, merong pulburon dito.
Dito pa lang Lupot, dapat no? wala na siya sa kinapupwestuhan niya. Dahil hindi siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi si Lisa Tanas, si Tambaluslos, at lahat ng mga kartel. Kartel na po ang Pilipinas. Sila ang nagpapatakbo Ginamit ng lang yung smuggling. pangalang Marcos. Sila ang nagpapatakbo ng Dictus, Pulboronic, lahat na. Sila pa nagnanakaw. Kinukuha nila ang pera ninyo. Tapos ngayon, nadrama-dramahan lang kayo ni Lisa Tanas. Magpapagawa ng walang opisina, walang gutom, tapos na yung gutom, whatever, walang gutom whatsoever. Sa isang opisina lang, babalikan ko ulit yung binlag natin, 120 million Filipino. Sabi mo na lang, kalahati na lang, 50 milyones na Pilipino. Kaya bang maibsan ang kagutuman? Sabihin mo na lang, sa 1 milyon na lang tayo, wag na tayong lumayo. Diyan, sa Maynila, ang drama-drama nila, tas mga tira-tira ang ipakain sa inyo. Paano maibsan ang gutom? Lahat po ito ay mga panakip butas. Ito ay band-aid solution. Ito ay mga kasinungalingan. Binabaliktad nila ang drama na kunyari, aping-api sila. Diba, nakuha dito, thank you for supporting us. Ano sabi niya dito? Sabi ng hinayupak na to. Sabi niya, ayun. For all the loyalists stood by my husband when he was at his lowest. Matagal ng lowest sa emotional, sa EQ and IQ, ang asawa mo, pati ikaw. Dahil dilamo na ng pulburon ang utak ni Bangag. Kaya walang script. Kaya lowest talaga siya. Row 4, row 6. Kung may row 6 o row 10, sa row 10 siya. Ito po ay mga nila. Kadramahan ni Lisa Tanas, paawa-awa, tas ito ng mga buwakan ng inang media ay gusto namang, sinasakyan nila. Kasi, nakikinabang sila. Or kung hindi sila makisama, tatanggalan sila ng prangkisa. Gagawan sila ng paraan. Pag may isang media dyan na magsalta, ganyan-ganyan, tatanggalan ka ng prangkisa, katulad ng ginawa nila sa SMNI. Yan ang ginagawa nila, mga palangga. Okay? Kaya ang mga drama-drama ni Lisa Tanas, di ba nga Junior, sinasakyan lahat ng mga media kasi takot silang magurgur. So kung ganito ang nangyayari, which is ito ang nangyayari sa Pilipinas, takot. Sabi ko nga, pupulutin kayo lahat sa Kumunoy. Pero may mga good news tayong nababaltaan, kaya sila ay nababagabag. Sila ay nababahala. O yan, nababahala, natataranta sila, di ba? Nag-apil-apil sila sa mga loyalista. Wala ng loyalista. Ang meron, smuggler, kidnapper, trolls. Dahil ang tunay na mga loyalista sa Pilipino ay gising na. Hindi na naniniwala sa kapotahan ni Lisa Marcos. Yang waka ng inang babaeng niya, hindi pa kunin ng delubyo. Diba? Hindi pa kunin ni Satanas at gawin niyang reyna dun sa impyerno. Yang buwaka ng inang yan. Lahat ng kahirapan niyo sa Pilipinas, si Lisa Tanas ang may akda. Si Marcos Jr. ay sunod-sunuran lamang yan. Dahil lowest ang IQ niyan, nilamunan ng pulburon. Alam yan ng kapatid niyang, si Amy Marcos. Diba? Mamaya, pupunta tayo kay Amy. Kaya sabi ko, retired generals, I respect you guys, but open letter, it's BS. Aksyon ang kailangan. Kung gusto nyong matapos ang mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, aksyon, hindi tanginang open letter. I'm sorry. Okay din yun. Pero sana, kasabay ng open letter, aksyon. Sayang naman ang inyong pagsumpa-sumpa sa Pilipinas. Sa flag, padrama-drama kayo. Tapos hindi kayo aksyon. Alam ko, nakikita nyo to. Alam ko na alam nyo na binabayaran ng inyong mga kabaro. Maawa kayo sa Pilipinas. Total, mamamatay naman tayong lahat. Takot ba kayo mamatay? O duwag lang kayo? Ako, di ako takot mamatay. Lahat tayo mamamatay. Ulit-ulitin ko. Pero hindi ko hayaan na mapatay ako ni Lisa Tanas. Siyempre. Dahil gusto ko, paa niya ang unang pumantay. Papantay ang paa niyan. Tignan mo, baka sa kasobrahan ng pulburon yan, hindi na lang magising yan. Remember, isa sa expose ko sa inyo last year, 2023, na takot si Lisa Tanas nung nagkaroon ng muscle spasm si Bangag. Hindi nakagalaw. Remember that? Nagpatawag kung sino-sino mga albularyo pa yata tinatawag, natarantas sila. Dahil akala nila mamamatay na si Bangag. Darating yan.
lahat ng pangyayaring ito, naniniwala ako na yung mga napanaginipan ko lalo yung kagabi, kanina, magmamanifest yan. Dahil hindi ko na napapanaginipan to mga ito. O labasanin, nananaginip ako. Dahil ito ay nangyayari sa Pinas. Hindi man magurgor si Bangag Jr. ng sino mang tarpulano, magugurgor sila ng natural. O natural eh. Kapag inutusan ko na si Satanas. Kung pwede ko lang usulan si Satanas na kausapin ko. I-prenda ko muna yung sarili ko kahit isang gabi lang. Hoy, Satanas, i-prenda ko yung sarili ko sa'yo. Gorgorin mo lang ang mga baka ng inang tughungan mo. Tughungan mo si Lee Satanas at si Bangag Jr. ng 1 toneladang polboron para hindi na magising. Yeah, kung kailangan ko i-prenda kay Satanas, ang aking alindog isang gabi lang at magurgor to mga buwaka ng inang ito, ipiprenda ko at tubusin nyo na lang ako. Okay? Right? Ito, Lina, yeah. Ito dito, gurgur, ay no, masama gurgur lang. Mukhang marami tayong i-content dito. Ngayon, mga palangga. So, ito yung mga nangyayari ngayon. Itong mga kajotan ni Lisa, mga kasinungalingan, dahil effective ang ating mga puting ahas. Dahil lahat ng in-expose ni Maharlika ay nangyari. Wait lang. At kahit po anong expose mo, kung ikaw ay magpapabricate ka lang ng istorya, naisip mo lang ganito, ganyan, hindi yan mangyayari kung yan ay fabricated story. Unless na lang ilalagay mo sa pelikula, fiction o whatsoever. Pero ang nangyayari ngayon ay mga expose natin last year pa. Buong 2023. At itong buong 2024, wala na kayong narinig dito kay Maharlika ay kundi pag-expose ng lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng hipokritahan ng gobyernong ito, pagnanakaw and everything. Ay, yan drama ni Lisa, totoong kaibigan. Salamat sa mga totoong mga kaibigan namin, mga palangga. Kadyutahan yan. Wala silang totoong kaibigan. Dahil ang mga kaibigan lang nila kasi nakikinabang sa pangawat. Nakikinabang sa pulburon. Nakikinabang sa negosyo at pangawat. Nakikinabang sa pag-itot-itot ni Lee Satanas diyan sa Malacanang. Nag-itot-itot ang bigaon. Diba? Lahat na yung kaalputan niya, yaan ang mga nakikinabang. Ang nakinabang, ang sinatawag niyang kaibigan, yung nagbayad ng $1.5 estimately $1 million doon sa concert ng Duran Duran. Yan yung kaibigan niya. Walang kaibigang matino yan. Alam ni Cathy Binag yan. Dahil ang mga kaibigan nila, Miss Cathy, you're here, ay ang mga nagpupulburon, ang mga addictus benedictus, ang naga-itotis talamakis, di ba? Overnight. Ang gaba dili gyud magsaba silingi langga. Yes, Auring. Thank you palangga. So ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat ninyong pag-isipan kung anong desisyon ninyo sa buhay niyo diyan sa Pilipinas. Anong klaseng leader na meron kayo? Sumagot nga kayo. Anong klase? Addict? Walang integrity? Ano ang integridad? Di ba nga? Matino ba siya? Paano siya magkaroon ng integridad sa serbisyo? May integridad ba siya sa serbisyo? Eto na lang. Uy, dilawan. Ikaw, Pulahan, baka sakaling may masmasan pa yung utak mo. I live better, experience things, getting rewarded for chasing my goals. Okay. Okay, thank you, Amaring Maharlika. So yun, magko-content naman tayo ngayon. So marami rito nakita controls ay. O, magbasa naman tayo ng mga comment dito. Sekretary, meron ba tayong available na police dyan? Kasi meron ako nakita mga trolls dito ay. O, nandito yung mga trolls. Samba, ito ha, si Charlie Whiskey, Merry Christmas everyone. O yun, good. Bigyan mo sardinas yan, Sekretary ha. Si Emeline
Chavez, tumigil ka. Ay, nay. Ano content to? Si Emeline Chavez. Secretary, ilan ba yung available na pulis dyan? Nanggigigil ako rito eh. Sinungaling. Nabasa niyo po ba ito? Emeline Chavez, ay nung Quadcom hearing kay Boy Sardinas. Nagko-contempt ho ako kanina. 6 na pulis na lumalis kanina. 2 yun. Contempt ka ha. Pakihanap yung address nito. Si Charlie Whiskey, delusion niya tatawag dito. Nandito lang, nakikinig lang. Sabi ni Mami Aisa, yung moderator natin. Emily, mang ka pa. Alam mo naman ang totoo. Bayad ka lang. Bayad daw ako. Binaligtad nyo na naman mga trolls. Kaming pababayad dito. Meron man kami sweldo sa pagbablog. Okay na yun dito. Panoorin nyo lang po yung ads namin na napapanood nyo dito. Okay na yan. Ba't kami papareha sa inyo ng mga trolls, mga tanso na bayad? Ay, wala kaming bayad-bayad. Perlas Vlog, shoutout sa iyo. Pangalan Maharlika, Merry Christmas. Palangga, Maharlika, Merry Christmas. Palangga, Maharlika. Happy New Year, God bless you. Palangga, yan. Subscribe nyo si Maharlika. Gusto nyo talagang mga dire-diretso, mga bunganga talaga ng kumare ko na yan eh. Pinaglihin sa sa ibon na mahilig kumanta. Scary tong taong ito. Scary tong mga taong to. Charlie Whiskey, contempt ka? Scary tong mga tao to. So ibig sabihin to, scary kami rin eh. Secretary, pakihanap tong address nitong si Charlie Whiskey. Ano mo nga sa ating satellite at pakidampot ito ha. Kasi nagsasalita dito sa ating Quadcom hearing ng kasinungalingan. Ayan, ilan na. Dami natin na contempt. Meron pa ba dito? Si Glenn, 21 TV, oo. Umaasa tayo kay BP. Pero hanggat di kayo kumikilos dyan, panay ngak-ngak ng ngak-ngak, walang nangyari sa Pinas, lumayas kayo at mag-welga na sa kalsada. Wait ka lang, Glenn TV, no? Itong mga iglesia ni Cristo, di ba nabablog natin noong nakaraan? Kaya nga po hindi pa po lumalabas, pati kami, hindi pa po naisasampa ang impeachment. Ay, baka natakot na ho sila. Bakit ho kami magwewelga? Hindi pa nga nai-impeach si Vice President. Ito nga yung content natin ngayon. Kasi pag itong si Vice President hindi siya na-impeach, hindi siya na-impeach, malamang itong next year si Vice President ang tatayong presidente. Yan ang totoo. Sure. Hintay ka lang, easy ka lang. Nakaano na yun eh. Isang hudyat na lang yung mga INC. Tapos kami, mga DD, sasama din kami doon. Pero hanggat wala pang impeachment na nangyayari, ay hindi pa lalabas. Sayang yung punta doon. Pero we support BBM. Biruin mo sa huli pagkakataon, we support BBM pa rin. Susuportahan namin sila, itong si BBM na no to impeach Vice President. Yun lang. Babaguhin na naman ng mga tanso. Mga tae kayo, Vicencio. Alapitan live. Paki-contempt din tong si Vicencio. Vicencio, contempt ka ngayon. Ilang pulis pa ba ang available diyan? Vicencio, paano to? Pahanap to, Secretary, sa ating satellite kung saan to nakatira tong si Vicencio Alapitan live. Dala mo to, kahit 2 pulis lang siguro to. Mukhang payat eh. Payat ata siya. Padalan nga po yan, ha? Yan, People's Power, mga Pilipino at Sara to resign. Di ba? Ito, contempt tong Charlie na to. Charlie Whiskey, contempt ka. Kahit umalis kayo dyan, Charlie, kasi darating yung pulis dyan, kahit umalis ka dyan, nakadetect ka na, nasa satellite ka na ngayon. Contempt ka, nababasa mo ba? Pumasok ka sa live ko, Quadcom hearing kay Boy. Ibig sabihin dyan, bawal kayo mag-comment ng bawal sa ating Quadcom hearing. Diba? Lupit ng live ko no? Itong si Maharlika walang cambio. Ang bunganga sabihin lahat ng gustong sabihin. Sabi ni Jetta Torres. Diba, hindi nyo nakikita yun kasi naka-show and hide dito diba? Ayan, bigyan mo sardinas to. Maganda yung comment niya si Jetta Torres. Adelino Andon, kulang lang pansin. Kulang lang sa pansin. Wag natin i-contempt to kasi parang hindi naman to masama sinabi niya. Kulang lang sa pansin.
Sige, nakaligtas ka ngayon. Nakaligtas ka ngayon, Aldelino Ando, ha? Nakaligtas ka talaga. Hindi kita na-contempt. Kinukulang na yung pulis ko dito, eh. Ha? Alright. Fulgencio Roste. Maraming Pilipino ang umaasa na si BP Sara na ang maging presidente para umunlad ang bayan. Yun. Lupit. Okay, bigyan mo ng sardinas to, ha? Sekretary, pakihanap yung address nito. Lep Morgan, this woman does not shut up. Plus talking into Ondo, pretty much she is angry woman. Yeah, angry woman talaga yan. So makaisa ka na lang dyan sa amin. Lep Morgan. Para din tayo mabudol. Sali ka, ha. Narating na eleksyon, iboto mo ang straight Duterte, ha. Hindi ko content kita susunod. Okay, ito si Glenn TV. Hindi nyo nakikita dito sa comment section. Iilan lang ang mga buwaya sa korte. Iilan lang ang buwaya sa kongreso at mga senador. Bakit di kayo lumabas sa kalsada para mag-ingay? Okay, nabasa ko na ito kanina. Hintay ka lang, Glenn TV. Wait ka lang. Ulitin ko na naman. Ulit naman ng ulit. Napirap magsalita dito. Ulitin ko na naman. Kasi pagbibigyan kita. Wala pang impeachment na nakasampa kaya hindi pa lumalabas ang INC. Okay? Yun lang. Conrado Alonso, boy sardinas paborito ko kaya ang Spanish sardinas, Rose Bowl and brand. Yun lupit, oh. Sekretary, pakidalan nga ng isang karton ng Spanish broad brand si Conrado Alonso. Lupit. Padala mo isang karton, ha. Yan ang mga gusto kong mga comment, no? Yan. Si Jabbas Chox Cheneri Luya Lustay. Araw ng kagitingan, kailangan bumagtas para sa high. Hindi ko natindihan to yung comment niya. I-contempt mo na rin to kaya. Ayusin mo kasi yung sinasabi mo, mako-contempt ka talaga. Bangag, talsikin na sa Malacanang, sabi ni Muhammad Palawan. Sige, okay yan. Naka-hide ka, hindi ka nakikita, oh. Hindi ka nalang nakikita. Ako lang nakita sa'yo sa kay moderator. Muhammad Palawan, shoutout sa'yo, okay? Ako na shoutout sa'yo. Yabang mo, sabi ni Norby Bukat. Ay, mayabang daw si Boy Sardinas. Ano mo to? Pwede ba itong i-contempt? Contempt mo na lang. Ilang available pang pulis dyan? Marami pa, Sekretary. Pakihanap tong si Norby Bukat, no? Paki-detect nitong address nito, saka palagyan ng maraming aso, pakagat mo. Okay, contempt ka na, ha? Norby Bukat, ha? Wala na ba? Nori Arriba. Shoutout sa'yo. Arriba, ha? Dito ka pala. Langga Aisan. Black Spider Boy, hindi ba fake news? Ano ka to? Hindi fake news to, ha? Jerry, Team Duterte solid. Boom. Sabi ni Sir Jerry. Maraming salamat, Sir Jerry, ha? Solid tayo sa eleksyon, ha? Matagal-tagal pa tayo dito. Lagi namin papaalala sa inyo. Hanggang pagdating ng eleksyon, pupunta tayo, sabay-sabay tayo. Pag may pupunta sa inyong bibigay ng ayuda, pera, tanggapin nyo lang. Tapos Team Duterte tayo, bayaan mo sila. Mario Sumundong, puro butbut. Puro butbut. Ano to? I-contempt mo tong si Mario Sumundong. Sekretary, to kasi bawal yan sa comment section. Puro butbut. Ano to? Contempt to. Contempt ka ngayon. Banat Impacto. Tawa lang siya. Okay lang yan. Tama lang yan. Ayaw ko ng mga budol, sabi ni Mami Aisan. Yan, mga budol, eh. Hirap-hirap na budol, eh. Di ba? Shirley Matison, mabuhay Inday Sara Duterte, the next president of the Philippines, watching from Australia. Alright, maraming salamat sa iyo, Ma'am Shirley Motenson. So yan, hanggang sa Australia yan, men. Team Duterte lang kami. Okay, kaya kami mga DDS hindi kami magsasawa na makuha namin yung mga naniniwala sa mga tanso. Marami na nagpuntahan dito, mga naniniwala na sila. Okay? Dati nandun sila sa kabila, eh. Siyempre, nag-i-scroll lang din yan sa YouTube. Tapos napapanood yung mga DDS, nakukuha natin. Di ba? Ay, gusto niyo ng magandang Pansil Pilipinas, makiisa na kayo sa mas maraming tao. Okay? Kung saan yung mas maraming nagsasama-sama, doon kayo.
Pag kayong konti, talo kayo dyan. Sisipain namin kayo, kayong mga kokonti dyan, tapos maingay pa kayo. Papasipa namin kayo rito kay Mami Aisan. Sendrek, ikaw ang buwaya, wala kang utak. Yan, inaway na si Sendreg, may Sendreg pala dito, bay. Hoy, mga walang utak, lumayas kayo. Yan. Bayaan mo sila, Mami Aisan, at i-content natin. Pinadalan ko na ng mga mga pulis at mga aso. Ronnie, Grand Wish Lord. Naano to, Father? Ang ganda na to, ha. Please have mercy on us. Ronnie. Ayan. Wisty Lugbugan. Revgon Gobna. Ano yan? Revgon Ganna. Okay. Ernesto Toclaramo. Gaid sa kapangyarihan mga tong mahilig manira ng puri. Hindi ko alam tinutukoy niya, no? Kulang naman tayo sa pulis, wag natin i-content to. Hindi kompleto yung sinabi niya eh. Rolando Carbon, ba't di ka umuwi ng Pilipinas para ikaw ang maging vice ni Sara? Rolando, hindi maghintay ka. Sige, hindi, okay lang to. Kahit ito i-contempt, okay lang yan. Sinabi niya, no? Hulito na nakuha? Paghilom da, maharlika. Jaime Saison, so we support President Marcos. We love you. Content natin to, si Jasmine Saison. Ilan pa ba yung pulis dyan? We support. Sige, wag na. Kulang ng pulis, no? Wag na, hayaan mo yan. Support daw nila si Marcos. Nalayasan sa Pilipinas mga tao dahil ubos ng perang bayan. Dahil wala ng sweldo mga taong bayan, napakaliit ng sweldo dahil sa magnanakaw, mga nakaupo, action, dapat kumilos kayong lahat para sa bayan. Galing, Rolando. Maghintay ka lang, sir, ha? Maghintay ka lang. By next year, TJ AXL, DDS. DDS, shoutout sa'yo. TJ. Si Napoleon. Ayan, Napoleon, kayo lahat masaya. Okay na to. Pagod na bunganga ako, Nasi. BBM lang ang sakalam. Pasalamat ka, ubos na yung pulis ko, mga naglayasan na. Ang dami nyong dapat i-contempt, no? Okay, okay lang. Hindi kita ko-contempt. Ubos na yung pulis ko sa mga aso. Wala na akong aso dito sa kapulis. Okay, okay ka lang. Nasi, ha? Susunod, impeach na kita. Impeach, ba? Ko-contempt, no? Impeach ang magnanakaw na confidential fund. Nasi. Pasalamat ka. Sekretary, wala na bang pulis? Wala na. Kaya man, susunod na lang to i-contempt tong si Nasi. 4.5 billion na CF ni BBM walang mga resibo. Ayan, gumawa ng siya. 08 OSG. Shoutout sa'yo. Tama. Hindi natin yung mga ganyan na mga usapan. Neneng Sulapas, Duterte solid. Di ba? Madami kayong Duterte dito. Di ba? Malalaman ng taong bayan kung saan nila ginastos ang pera ng taong bayan. Sino ba to? Di ba na-content na kita? Gason Lope, Comelec para awan nyo na. Palabasin nyo na ang 32 million voters ni Inday Sara. Buwaya sa DS card ng Smartmatic nang makapag-SD powered na sila sa EDSA. Roson Lope. Uy, ganda ng komento niya, Idol, Isi ka lang, Idol Guson. By next year na talaga yan. Kasi wala nang oras Hanggang ngayon, wala pang nakasampang impeachment. Kaya, mukhang alanganin na lumabas sa EDSA. Okay? So, pero kung mapipilit, malalaman pa rin po natin yan. Pero ngayon, hihintay po tayo, no? Emalyn Chavez, atat daw kayo. People power na ang mga Pilipino asking Sara to resign. Diba? Maraming pumasok dito ng mga mga trolls natin. Walang kita sa charity, nag-politics, daming ginamit na tao. Gerald Bear, ito ka pala hindi ako nag-stop ng charity, tanga.
Meron akong Facebook page, doon ako nag-vlog. Gusto mo, Aero Metal Guard, AERO Metal Guard, namigay ako kahapon ng chainsaw na bago. Dito sa YouTube ko, syempre, tropa natin ng mga banateros, support tayo. 'Di ba? Meron naman akong subscribers dito para dating ng eleksyon, kayo, laki mata kayo. May boboto sa inyo, mga ilan lang. Ubusin nyo ang Kaban ng Bayan, hindi namin kayo iboboto, mamigay kayo sa amin. 'Di ba? Boom, 'di ba? Panis. Magkano bayad sa iyo, Boy Sardinas? Sigurado makabili ng isang truck na sardinas. Barbs Morados. 'Di ba? Daming trolls dito, no? Trolls, lagot kayo sa eleksyon. Kahit magsama-sama pa kayo mga trolls, no? Magsabay-sabay pa kayo magsipagboto sa inyong mga manok. Landslide kayo, landslide, men. Doon nga sa inyong mga tanso vlogger, ilan lang kayo doon. Paano kayo mananalo? Dito nga, lit-lit ng channel ko, ang daming Duterte dito. Iano ko doon sa mga tropa. Yung voters ko dito sa aking YouTube channel, I think siguro kung mga 10,000 o 5,000, malaking bagay na yon. Na solid straight digong yon. Saan ka pa, trolls, panis kayo. Kayo, dyan sa mga channel nyo, ilan na lang kayo, tapos mga DDS pa, at Duterte din yung mga ang gusto, di ba? Panis. Kawawa naman itong mga trolls na to. Ito yung mga ginagamit nilang taunang ginagamit para manira ng ibang tao. Kilala na kita. Gerald Bear. Boy, penge Carninas. Carninas. Sir, Sen Yurita Ponyeta. Oh my God. Punta ka rito at ibibigyan ko ng sardinas. Yung mga binigyan ko ng sardinas dyan, ulamin nyo yun, tabi nyo yung lata at lalagyan pa natin yan. Meron akong vlog, sa aking page, namimigay ako ng sardinas. Kaso hindi ko mga i-post dito yun. Kasi politics to, magagalit sa YouTube. Punta kayo sa page ko, namimigay ako ng sardinas. Namigay pa ako ng bagong chainsaw sa isang matanda. Si Kawawa. Naggaganon lang siya ng tataga. Mag-uuling siya, wala siyang chainsaw, nasira na. Ilang buwan na siya nagtataga. So binigyan ko. Di ba? Di ba? Sabi mo, naghinto na ako mag-charity. No, hindi ako maghihinto na mag-charity. Tapos yung susweldohin ko dito sa mga pagbablog ko, tutulong ko lang. Magkano lang naman kinikita sa pagbablog? Tapos i-skip nyo pa yung ads. Wala na. At wala kaming bayad kay Digong. Wala kayong ebidensya na bayaran din kami. Kayo, meron talaga kayo. May pa-hongkong-hongkong nga yung, may pa-hongkong-hongkong pa ang mga tanso. Wow! May bayaran dun sa EDSA. Ngayon, na-videohan kayo, wala kayong masabi. Kasi mga fake news lang kayo. We support Vice President Sara. Our next president, paalisin na yan. Makalakanyang hindi alam mag-president na BBM Jr. Diba? Totoo. 51 billion kinulimbat isoli na nasi Seblano. Wala na. Ano pang sosoli yan? Doon nga sa Ginto, nabudol nga tayo. Kaya kung bakit nga natin binoto yan, di ba? Yung Ginto, nasabi pag siya ang nanalo, yung mga tinuladang Ginto, makukuha natin. Dahil kung hindi presidente si BBM, hindi makukuha yung Ginto. Nabudol tayo. Kawawang Pilipinas. Kala ko makakatikim na tayo ng Ginto ni BBM. Nung pala, Carninas pa rin. Sus, Carninas pa rin. Nabigyan ka ata ng confidential fund. Nabigyan ka ata. Norilyn Elema. May madaming trolls dito. Pasalamat ka. Wala na ang pulis dito. Kanina ko pa pinaalis yung mga pulis dito kasi ang dami ko na content dito kanina. Meron akong aso dito. Kaso hindi naman marunong pumunta sa bahay niyan para i-contempt ka. Susunod na lang, pasok ka at dadagdagan ko yung mga pulis para kayong mga trolls ay papa-contempt ko rin. Okay? Basa mo ba yun, Quadcom hearing kay Boy Sardinas, kaya kayong mga trolls kayo, hintay lang kayo dyan. Diba? Ganda ng vlog natin. Kaya mga babayan, I think next year, magkatotoo ang gusto nyo. Alam nga naman, papaabutin pa natin ng 2028.
Tapos sila pa rin nakaupo. Wala na. Wala na mangyayari sa Pilipinas. Diyos ko. Okay, maraming salamat po sa inyo mga babayan sa inyong pag-stay tuned dito sa ating YouTube channel, Boy Sardinas. At maraming salamat sa mga dumalo na mga trolls na hindi din na contempt dahil naubusan ng pulis si Boy Sardinas. Puro aso lang natira eh. Hindi naman marunong mag-commute yan. So guys, maraming salamat ha. Don't forget to like. Kayong mga trolls kayo, mag-like din kayo eh. Gigigil na ako sa inyo, no? Wala kang utak daw, sabi ni Mami Ice. Oh, wala kang utak tuloy. Nasabihan ko wala kang utak. Talaga naman wala namang mga utak yung mga trolls na yun eh. Maninil at magsasalita at magsasalita kasi mga bayad man sila. Okay? Thank you po. At ako may pupuntahan pa. Pupunta pa ako ng Singapore ngayon. Mag-uumagahan ako anong oras na. Hindi pa ako kumakain. Okay? Love you. Maraming salamat po sa suporta. Sana dito lang kayo palagi para meron tayong araw-araw na ulam na sardinas. Naku, may sumabol pa. Wait lang. Real Abs B. Solid DDS ako at ang pamilya ko sarap kaya ng sardinas. Mabuhay. Si BP Sara from Michigan, Canada. Alright, buti hindi pa ako nag-out, hindi pa ako nag-in. Red Ashby, maraming salamat. Napakaganda ng komento mo. Diba? Sardinas lang malakas. Napakasarap ng sardinas mga kababayan. Panoorin nyo sa page ko, namimigay na ako ng sardinas. Tapos yung mga ibang sweldo ko rito sa pagbablog ko, ibibili ko ng mahiwagang sardinas, mamimigay ko sa mahirap. O, saan ka pa? Panis, diba? Mamaya siya, babay na all. Oy, don't forget to like ha. Pag hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na. At maraming salamat sa silver play button, nakuha na natin. Hindi pa, i-apply ko pa yon. Pwede nyong hiramin sa akin yung silver play button dahil sa inyo rin yun. Sinubscribe nyo ako, di sa inyo rin. Hindi ko naman makukuha kung hindi nyo ako subscribe. Alright, see you soon. Bye-bye.